So, hi guys! Good morning! Alam ko na alam nyo na ang mga bali-balita ngayon. Siyempre, Team Brooks, sikat yan sa Kalingap. Nababalitaan nyo na ang Team Brooks ay wala na, binuwag na. Ang tanong ko, sa tingin nyo guys, ano ang magiging epekto nito? Ito ba ay nakakabuti sa kanila or hindi? Comment lang sa comment section. Anyways, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa bali-balita ngayon na ang Team Brooks ay wala na, binuwag na. Pero syempre, manatiling Kalingap mga yan. Dahil hindi yan pababayaan ni Kuya Val. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So ito na nga, hindi kinaya ng Team Brooks ang mga pagsubok sa grupo guys. Simula nung may nangyari sa Danjoy, talaga namang nawala ng tiwala ang karamihan na mga sumusuporta sa kanila noon. Nawalan nga sila ng tiwala kay Kalingap Dan. Sa Team Brooks din nawalan din ng tiwala ang mga fans sa kanila. So, syempre, ako nung nabalitaan ko na ang Team Brooks ay wala na, hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot, neutral lang. Kasi naniniwala ako na itong nangyari ngayon sa grupo na to ay ito yung magiging new beginning nila. Ito yung way siguro na naisip ng grupo or ni Kuya Val na maaring kapag nabuwag yung Team Brooks ay maaring bumuelo pa sila lalo. 'Di ba? Ito yung magiging paraan para mas magiging or tataas lalo or tataas pa yung mga views nila or pagkakatiwalaan sila ulit ng mga tao or maaring makahanap sila ng bagong susuportahan na magkaroon ulit ng tiwala yung mga tao sa kanila. Kasi individual grading na sila ngayon kung iisipin. Hindi katulad no na kapag sakaling mayroong masasabi si Kuya Brooks, si Ate Lorne, si Ria, or si Kuya Red ay makukonsider sila ang Team Brooks talaga, ganito, ganyan, di ba? Ngayong nabuwag na, naniniwala ako na ito yung magiging bagong simula ng bawat isa sa kanila na maaring mas magiging maganda pa lalo ang takbo ng kanilang channel. Depende sa diskarte nila yan. Kasi sa totoo lang, hindi talaga kakayanin ni Kuya Val na itaas ang grupo, ang Team Brooks, after what happened sa Danjoy dahil siya mismo ay talagang nasa proseso pa para para pagkatiwalaan ulit ng mga fans, ng mga tao, 'di ba? Dahil ayun na nga, sinubok ng malala. Sinubok ng malala at talaga namang hindi ko alam kung paano magagawa ni Kalingap Dan ng diskarte yan, kung paano umangat ulit ang kanyang views. So, ngayon naman ay bababa, taas naman ang views niya. Pero pag sa live niya, wala na masyadong nagpapalipad and kunti yung live viewers niya ngayon. For me, okay. Expected naman na yun after sa nangyari sa Danjoy, talagang ganun ang mangyayari, 'di ba? May mga taong nakasuporta pa din, yung mga taong pilit iniintindi ang mga bagay-bagay or nagbigay ng second chance, 'di ba? Kasi yun na nga, tao lang din, naging mahina, nagkakamali, and ngayon talagang yun yung mga consequences ngayon ni Kalingap Dan sa mga naging desisyon niya nung mga nakaraan, 'di ba? Well, I believe na hindi rin naman siya sobrang alam mo yun, yung babang-baba na dahil yung views naman niya ay bumabawi naman. Although may nabuong dungeon ko no, pero mahina pa rin yung support. Kumbaga maraming views, oo, pero individual kasi, hindi katulad ng nangyari noon sa Danjoy na talagang solid yung community, solid yung mga supporters talaga na sumusuporta talaga na talagang grabe. Alam ni Kalingap Dan yan at lalo na Team Brooks, 'di ba? Talagang sinusuportahan sila
ng tudo talaga. Pero, ayun na nga, may plot twist sa nangyari. Dahil sa nangyari, ay nako, siguro na rin sa mga nasasabi ni Kuya Brooks, ni Ate Lorny, at sa iba pa, syempre, hindi ko rin sila masisisi dahil, kumbaga nadadala sa emotion, hindi rin maiwasan na talagang nakapagsalita sila. Lalo na yung hindi ko makalimutan yung sinabi ni Ate Lorny tungkol sa isang OFW na insulto talaga niya ng bonggang-bongga. And doon, alam naman natin na marami sa mga OFW na nakasuporta sa kanila. So, parang medyo off sa part na yun. But anyways, it's a lesson learned, di ba? Mga mga magagaling naman yan ng mga reactor. Sigurado ako na kayang-kaya nilang gumawa pa rin ng mga bagong contents. And syempre guys, nakakasama nila si Kuya Val sa mga events ni Kalinga Prab. So talagang makakakuha yan sila ng mga magagandang contents na talagang papanoorin ng mga sumusubaybay sa Team Kalingap syempre. So I hope na itong pagkabuwag ng grupo nila na Team Brooks, alam ko na yung grupo lamang mismo dyan ang nabubuwag. Yung pangalan lamang. Pero yung friendship, yung pinagsamahan nila, ay hindi na yan mabubuwag pa. Manatili yan sa mga puso't isipan nila. Ngayon nga lang, siguro, ay bihira na lang natin silang makikitang magkakasama. Hindi katulad noon. Dahil ngayon, ay may kanya-kanya na silang diskarte sa mga channels nila kung paano nila gagawa ng paraan para umangat ulit ang mga views. That's what content creators do, na talagang gagawa ka ng paraan, mag-isip ka ng ibang estilo or kung ano pa man dyan, na sana ay magiging maganda yung views nila, 'di ba? And I hope na tuluyan na silang, or wala naman silang kasalanan talaga sa part ng nangyari or sa nagawa ni Kalingap Dan. Dahil si Kalingap Dan naman ay naniniwala ako na kumbaga, kung ano mang naging decision niya yun. Diba? Ang may talaga noon ay si Kalingap Dan. Pero anyways, yun na yung mga kinakaharap ngayon ni Kalingap Dan na consequences. Humina yung views, humina yung live viewers, humina yung palipad. Ganun talaga. Pero naniniwala ako na kayang-kaya pa din bumuelo yan, diba? And siguro kapag sa family vlog nila, depende kung anong magiging push ni Kalingap Dan, 'di ba? Kasama si Jeannie sa mga susunod na araw. Parang roller coaster lang yung views nila diyan. Bababa, tataas, bababa, tataas. Ganoon naman talaga kahit nga si Kalingap Prab, bababa, tataas, bababa, tataas. Pero talagang talagang kahit bababa, sabihin nating bababa si Kalingap Prab, mataas pa din. Alam mo yon. Dahil hindi naman bumababa yung views niya sa 300. Like, di ba? 300 plus, 400, 500, mataas yun. Di ba? So, ayun, katulad naming mga reactors, medyo challenging talaga ang bawat araw sa amin to really think kung anong mga magiging contents namin. Pero yun na nga, sa Team Brooks, I believe na ito yung magiging bagong simula nila para sa mas magiging magandang content or mga bagong diskarte. Kasama nila si Kuya Val, nakakasama sila sa mga events with Kalinga Prab. Sigurado ako ma-interview nila yung K-Boys and kung sino pa dyan pwede. Maraming sikat na nakakasalamuha nila. So kayang-kaya nila yan, 'di ba? Kayang-kayang magagawa ng paraan na mataas ulit yung views nila, because views is very important para magka-revenue, 'di ba? So ayun, maybe hanggang dyan na lang talaga ang Team Brooks dahil hindi kinaya ng powers ng bawat isa na panatilihing buo ang Team Brooks dahil sabay-sabay silang lulubog kapag isiping Team Brooks yan eh, di ba? Nasa mindset ng mga tao na ganito, ganyan. So, may negative impact kasi sa grupo ang nangyari. So, I hope nang nabuwag na ang grupo, manatili naman sigurado ang kanilang pagkakaibigan. Magkakasama din yan, pero bihira na lang kapag may mga special occasions na rin. Kung may, di ba? So, kayang-kaya nila yan. Bye!